Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta? Niyata sa atong tulumanon nga atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadma nagingon non potest esse Diotornum, cui non sovist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ipasukat. Mo hinungdan og katarungan nga tu ka malihinungdanon nga butang gisgutan sa Dios mahitungod sa kamatuoran. Ang una, ang Dios maong kamatuoran. Si Kristo mingon, ako ang daan, ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Way makadto samahan kung dili moagin ako. San Juan Olohan 6:4. Unya, ang puong sa Dios kamatuoran, San Juan 8:31-32. Og ang iglesia haligi og panalipod sa kamatuoran. Haligi og patukuranan sa kamatuoran. Uno Timoteo 3:15. Mo'y hinungdan og katarungan nga ang Dios ra gayud ang makatukod sa iglesia nga tinuod tungod kay kini haligi man ug panalipod sa kamatuoran. Ang Dios mao man ang kamatuoran. Muna sa Salmo 127:1 nagingon nga gawas ko ng Dios mo'y nagtukod sa balay kawang ang kahagog pagbudlay sa tao. Og kanang balay nga gisgutan ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang balay nagkahulugan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. O nga naman nga kinahanglan yun, ang Diyos mo'y magtukod og iglesia. Tungod kay iglesia, mao ang iyang kahimanan o instrumentos kaluwasan. Mabasa nato sa Buhat sa mga Apostoles, 8:13-47, mingon San Pablo, kita, ang iglesia, mao ang instrumento nga maabot ang kamatuoran ngadto sa kinatumyan sa yuta. O kita mong instrumentos kaluwasan. So, ang iglesia, instrumentos kaluwasan. Muna kinahanglan yun nga, ang Diyos mo'y magtukod sa iglesia. Tungod kay sa tagna ni Jeremias, 14:19, nga kawang ang kabudlay kahago sa tao, gawas ko ng Diyos mo'y nagtukod sa balay. Kawang kahago sa tao. O matud paun sa ba ikaw tao sa imong kakusgan o kagamanan, nagkurog ka man, kay ikaw tao dili makaluwas. Ikaw tao dili makaluwas. Niya manungdanon nga ang Diyos sad mo'y magbuot unsaon paggamit ang kamatuoran nga mong Biblia. Matud pa ni San Pedro, kining basahon nga balaan gisuwat sa mga balaan nga tao nga gilamdagan o gida sa Espiritu Santo. O dili kini pagasabton kinaugalingon nga pagsabot. Private interpretation is not allowed to look into the interpretation of the Bible itself. There must be the guidance of the Holy Spirit. Mao nang mga apostoles
giimplo na sa buhat 8, 34-38. Nga usa ka nagbasa sa kasulatan, usa ka tesorero, iray na Candace sa Ethiopia wa kasabot. O gipada sa Dios ang Espiritu Santo. Pinagi ni San Felipe nga mo'y nagtudlo o nakasabot ang mga tao, nabunyagan gani og naluwas. Una, sa tanan may bawaan nato nga kining kamatuuran gikan og iya sa Dios. Ug ang tao matud pa ni San Pablo sa Roma 3:4, dili ta makasalig sa tao kay ang tanang tao bakakon. O sa iyang suwat kaya po sa taga-Roma Uluhan G. Studling 2, nakamatikod ko sa daghang mga tao nga diligent, naghago pagayo, pero wa magdala sa hustong kahibalo. Ang hustong kahibalo naa sa matuod nga gisugo sa Ginoo nga mao mga propeta kaniadto o sa bag-ong tugon maong simbahan nga gitugon. May son atong kauban ron niya si Brad Rudy Racasa, usa sa mga naila nga he discovers the conflict of the Bible. Na yung mga panagsumpak kay Biblia. Mo na ni si Rudy niya kay mo hata na nato mo padayag unsa nagsumpak kay Biblia niya sa si Carlo Badenas, usa sa mga Syrians Catholic Charismatic. Unas tanan pasalamat sa Dios, salamat sa atong arsobispo, iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, mga kaobispuhan nato, o usab mga para sa parokya, para sa seminaryo, para sa mga monasteryo, nagtabang yun sa pagagak sa katawhan. Dito maglangan nato na yung paminahon si Brad Rudy Racasa, nga atong pinangga ang higala nga kanunay muduo nato, nga naay mga nagkasungag, nagkasungi, o nagsinumpakiay sa Biblia. Atong pinahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Branso o mayang hapon sa tanan nato mga televiewers. Kutob sa maabot na inimang Sibya, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Genesis and Veronica Racasa, ni Flory Abanto o ni Erwin Gokong. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Branso, aritas balang kasulatan sa 1 Juan 2:2. Christ himself is the means by which our sins are forgiven, and not our sins only, but also the sins of everyone. Si Kristo mao ang halad aron mapasaylo ang atong nga sala, ug dili lang kay ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Unsa dining 1 Juan 2:2? Si Kristo halad aron mapasaylo ang atong sala. Dili kay ang sala lang sa mga tao, kundi ang tanang sala usab. Sa Juan 8:23, mingon na sab si Jesus, "Kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi." Juan 8:23, klaro ka ingon ni Kristo nga kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Sa Jeremias 5:26, sa Maayong Balita Biblia nagkanayon, miingon ang Ginoo, "Daghang dautan sa akong katawhan, sama sila sa mga manlilitag ug nga langgam." Klaro kay Bradsok nga giangkon sa Ginoo nga daghang dautan sa iyang katawhan. Akong pangutana ani Bradsok, unsa man ning hitabo Bradsok nga ang katawhan sa Ginoo daghan mahinong dautan? Ang katawhan kasi mga maayo tingali. Palayo kong patinaw ni Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy Racasa. Usa sa itong mga ditso nga tubag diya sa basahon nga giaso ni San Mateo, Luhan 9:13. Nga ningon si Jesus nga, "Wa ko muani pagpangita sa mga matarong. Akong gipangita ang mga makasasala, aron sila akong danihon nga sa ilang paghinulsol mapasaylo ang ilang mga sala." Wa ko man pagpangita sa matarong. Gusto sa road kay usually kini mga may lawas kayo, di naman na tagdon kay si doktor kay may maglawas. Pero kanang masakiton nga madunggo sa tambalanan, obligado yung doktor pagkatiman niya na kay muna ilang ipangita mga masakiton na kinahanglan. Unya nasuwat sad sa balang kasulatan na sa
suwat ni San Pablo sa taga-Roma, Uluhan 3, Jis, nga ang tanan nakasala o nawad-an si maya sa Diyos. Mo na ipangita sa itong Ginoo, mo ipag-anhin niya aron nga pinagi sa iyang gisabwag nga mga pulong sa kaluwasan. Madanita, ug mutuutan niya, nga siya mo'y nag-andam sa pasaylo, ug nag-andam sa siganti sa langit. Mo nang paduol ta. Pero, ngayong pangutana, kinahanglan tubagon, no? Nga, naman sa gikutlo nimo sa Jeremias 5:26. Nga bisan diha sa pinili nga katawhan sa Dios, daghan kanilang makasasa. Nya Jeremias 51:5 ningon sad ang Ginoo nga bisan ang akong katawhan ang Israel, ang ilang yuta na puno sa kasalanan, pero dili ako mubiya o dili ako mutalikod kanila. Muna nga ang imong pangutana nga naman nga diha sa katawhan sa Dios, daghan mang makasasala. Kay mao man ni. Kay kung ang mga buutan tanan mo gitapok sa Ginoo, mingon pulos na maginibuutan, ngano niyan hi pa man ni Ginoo. Muna ang tubag kay mo na tuyo sa Ginoo nga mianhi aron nga ang tanan nga nahimuwag sa amahan, ang tanan nga nalayo sa gingharian sa Dios, iyang dadon. Og mo na nga sa Kolosas Kapitulo 1, 12-13. Mayo San Pablo, kay kaniadto kamo na ulipon sa gingharian sa kangitngit, maong gingharian siya wa. O karon kidamo diha sa gingharian siyang anak. Nga naa ang pasaylo ug pagtubos. So naa diha sa gingharian ni Kristo sa iglesia iyang gitukod ang pasaylo ug ang pagtubos. Pero ang gi-applya niya, ang gidapatan niya siyang grasyas pagtubos o sa pagpasaylo, suma sa suwat ni San Pablo sa Tito, suwat ni Tito, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya ang grasya sa kaluwasan wa ipauwan sa Ginoo diha lamang sa Israel, kundi sa tibuok kalibutan. Sa ato pa klaro kayo, nga ang tuyo sa Ginoo mong pagluwas sa makasasala o ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa, o no Juan 5:19. So, matinaw nga kining maong pangutana ni mo Brad Rudy, matubag. Kay ang iyang gitapok aron masud diya siyang ganghaan, mga makasasala man. Musig tanaw ni mo daghang makasasala, kay ang iyang gipangita o gisapupo mga makasasala man. Pero dili tungod kay gisapupo gitawag niya makasasala, maluwas diretso diya dayon. Matud pa ni Jesus nga sila magkinulsol sila mga sala, magbag-os kinabuhi, magtuman na sa mga sugo. Niya makapanghuwam sa tas gisulti ni Ezekiel, Uluhan 18:27. Maluwas bang makasasala? Tubag siya maluwas. Kung na makasasala, mubiya siyang sala, magtuman na sa mga sugo sa Diyos, magbuhat ng maayo, kanang tawhana, nakaluwas siyang kalag. Sa ito pa, giabagan niya ang Diyos nga maluwas siyang kalag, kay gibiyaan niya yung sala, o nabago ng kinabuhi. Sa baliko na to, Brother, dili katingadaan nga diha sa katawhan sa Diyos daghang makasasala, kay iya manggi gihangup o iya manggi dani nga muduol kaniya ang makasasala nga gipadaasad sa mahan. Musiglan taon ni mo daghan ni makasasala, pero ang tuyo nga daghan ang makatagamtam sa grasyas kaluwasan. Mao ang tubag na to sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa. Niyato sa paminawon si Brad Carlo Badenas, sa mga sharer sa Catholic, Charismatic, Youth Groups. Mayong hapon kanimo Bradso Fernandez o may gabi agad ini atong mabta ini atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradso sa di pa ko mangutan na Bradso, greetings nako sa atong kauban Bradso sa CFD si Brad Michael Cabonilas ug labi na gayod ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. O kanimo Brad Herms Luina, mayong pagtan-aw nimo diha Brad. Og advance happy pista diha sa Laray Konsolasyon. Brodsok, ang ako pangutana Brodsok, bahin nining kanibitang lawa sa tao nga ini kamatay atong balsamaron. Unya
ikaduha brad sok kining tato no pagpatik. Ang una nako pangutana brad sok bahin niining pagbalsamar kay samaran man gyud na brad sok nya pikas-pikason ang mong pakipikason ang mong unod. Ang akong pangutana brad sok wala ba ni siya masumpaki sa tudlo sa atong Ginoo brad sok? Kay nakoy basahon brad sok kining naa sa Leviticus 19:28 nag-ingon dinhi dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay ni magpatik kamo sa kamo kaninyo ug bisan unsa nga mga timaan ako mao si Jehova. Ini brad sok sa duha nako ka punto nga pangutana brad sok dili ba ni supak sa sugo sa atong Ginoo brad sok kining pagbalsamar o unsa man say baruganan sa atong simbahan brad sok bahin aning tato di ba ni siya sa brad sok paliw kung patingaw brad sok. Klaro magayo sa gipahayag ni San Pablo sa 1 Corinto 3:16 nga ang tao templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagpuyo sulod sa inyong lawas. Ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo o sa balaana ang inyong espiritu ug ang inyong lawas. Mo nang panudlo sa Ginoo. Mo nang kanang paghugaw-hugaw sa tong lawas pinagi sa patik o tato. Imo gyud ibasa ang Leviticus kapitulo 19 nya bersikulo 28 nga dakong supak Ginoo yan ang pagpatik sa tong lawas kasagaran may mo ng kultura sa mga presuhan sa mga detention center nga bilangguan nga may mo ng status quo nga sila niyagig presuhan nga bilanggo ya bisan dili sila gustong magpapatik ang influensya sulod mga kauban sa mga binilanggo mupugos mo nang may igwa taon sa mga taong na sugamak inosente kinabuhi pero nagkasaha tubag nilang balaod pagkabilanggo igwa nanay mga tato supak na as kabubuton sino o kanang doon ay mga business tato shop supak na as kabubuton sino. Munya ka ng paghiwa sa itong lawas tungod sa minatay. Makuan kaya ginamog yung pong naghiwa sa lawas tungod sa minatay. Mugin na hitabo karon sa mga doktor sa suko. Kakuno na pusilan, unya ilag yung dadon aron masusi nila, mahiwa nila gani ang lawas. Tanawon ang matang sa samad, tanawon ang matang sa bala, tanawon sa posisyon sa tao kung diin siya maigo nga nakabugto siyang ginhawa. Mana makatabang na sa mga gustong mautingkay sa kahusayan sa tanghaga so sa ka-crime, sa ka-krimen. Nya mga doktor gani sa mga dunay mga ospital nga mupalit og patay nga lawas, dili kay ilang among-amongan. Nya dunay mga ginikanan o hitungdan nga dunay minatay mahimo ikabaligya nila with a kasabutan written contract nga this remains or dead body shall not be abused for scientifical reason. Labi na og usa ka taong namatay niya o mahibatik dig unsa gyud sakit niya nga nakabugto siyang kinabuhi. Allowed na kay legal man na siya aron pag susi unsa gyud matanga sa sakit nga makaplagi sa scientific process, laboratory tests. Siya wala na tudlo sa atong balaod sa gobyerno nga kana dautan kay that is commitment of the school, medical school or hospitals nga mo kooperar mo tambayayong para matabangan ang kaugdahan sa siyensya aron pagsulbad sa usa ka sakit nga wala nato masayri. So mo ni siyang mga legal og pasabot diha nga kining dili na supak sa balaod sa Ginoo. Pero kung amungan ang lawas nga patay, hiwaon ba na aron stuyo lang yun pag himo sa mga abusong ilang itinguha, kuhaon nila ang mga kanang nabilin sa usa ka inahan. Human mga anak ng bata doon ay nabilin bradron nga gamiton nila para sa ingon papataas kinabuhi o guban pa kana moabot ka na nga mahimo ng pag-abuso gikomersyo og
sala na sa mayong katarungan sa atong pagkabalaan sa atong lawas. 1 Corinto 3:16, ang pingi o ayaw buhati og kadautan ug paghugahugaw tungod kay balaan ay mong lawas. Templo sa Espiritu Santo. Muna atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badenas, balik ta ni Brad Rudy Racasa. Daghang salamat pag-usab Bradsok o dito lang kus kasulatan Bradsok dinhi sa Panultihon 25:17. Don't visit your neighbors too often. They may get tired of you and come to hate you. Ayaw pagpunay duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Panultihon 25:17 nga nag-ingon gayod ayaw pagpunay duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Sa Jeremias 33 tudling 3 si Yahweh miingon kanako, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug ang katingalahang nga butang nga wala mo masayre. Jeremias 33:3 niingon si Yahweh, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang nga butang nga wala mo masayre. Sa Mateo 28:18, miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa amahan sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18, gihatag ni Jesus, gihatag sa amahan ang gahom ngadto kang Jesus ang gahom sa langit ug sa yuta, ang tanang gahom. Akong pangutana ani Bradsok, ug gihatag manggay sa amahan ang tanang gahom ni Jesus Bradsok. Wa kaniya binli Bradsok, wa para iya ha? Para konsumo ba? Wa kaniya binli sa amahan Bradsok, paliw kog patinaw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rod. Primero kining usa ka refrain, Proverbs nga binse gitawag og panultihon. Ayaw kanunay nga pagsubsub so sa nimo kahigala sa imong pagduaw. Ayaw subsub kanunay pagduaw sa imong higala. Matod pa, familiarity breeds conflict of something na will happen nga adunay dili mayo nga resulta. Pero nga nung laging pasimbahon mo takadlaw na Rudy, kung mahimo pakalawa itong takadlaw, kay sub-sub kayo nga itong pagduo, labaw nga atong higala, atong manunubos, o langit na itong inigugma nga Maos Kristo. Muna nga ato ng usayon nun sa. Ang tinuray sa tawhanon natong pagduaw, lagmit makita nato ang atong weakness ngadto kaniya, o lagmit siya makabantay ta sa weakness diya niya nga dili siya gusto nga magduawan kay tingali ma-unravel sa ito po mamatikdan o mabuksan ang mga tinago siyang personal nga kinabuhi o personal niya sa balay mo na di lang pirmihon kay basin nga ang maong higala mapulan o labot pa nga dili mayo ang atong kanunayng pagduaw kay lagmit dautan o dili mayo ang pangunahuna sa mga tao ngano. Nya mo na misure og kini usa ka leksyon niya na. Pero kini mo gibasa sa Jeremias 33 versikulo 3 nga ang Diyos Amahan siya mingon, sangpita ko kay di ko balipad kanimo, tubagon ta ka ug sa imong pagpangayo ug ipadayag ko ang mga katingalahan ug kahibulungan mahitabo nga wa pa nimo mahibaw. That is a great challenge, and the Lord says is always true and truth ang ipamulong sa Ginoo. Pero doon na mga kondisyon nga kini nga itong pagsangpit o pagpangayo nga madungog yun o ikahatag yun niya nato. Ang primero nga kining kita nga nangayo doon ay tuyo sa pagkigsuod sa atong ipangayuan ng mong Diyos. Yan ay hibaw man ta. Nga ang sala mo'y babag sa atong relasyon nga tos Ginoo. So kung nato nang gubon ng gingarian sa sala niya so nato niya
mausab ta, mabuutan ta, usa na sa mga kondisyon nga ang Ginoo maminaw na nato. Kay higala naman ta, buutan naman ta. Pero kung naata sa kahimtang sa mahimundunggon gyapon tas Ginoo, masang una na itong pagayon, Ginoo hatagi ko grasya nga makabiya ko sa kong sala. That is conversion. Kaya naman na sa walang kasulatan nga ang muuna gyud sa pagtandog nato sa pagduol kaniya, siya masad mo nang grasya invitans. Grasya invitans. The inviting grace. Ya ang pagkinabuhi ng maton mapuy-an nato, grasya vivans. Bot sabot ang pagkinabuhi sa kamatuoran o katarungan. Ya gikinahanglan paghihapon nga kanatong ipuy-an nga binuutan mula hutay ta. Muna na sa nga grasya perseverance nga makalahutay ta. Nana sa libro sa Kaalam, Uluhan 11, tudling 24-25 nga ang grasya ang makapahimo na to paglahutay kung nagbinuutan ta nga wa gyud tay undang hangtod hiabtan na ta sa panahon pagtawag niya kanato. San Mateo 24:46, bulahan katong tao nga hiabtan sa Ginoo nga nagbuhat siyang kabubuton. Manang the grace of perseverance. Manya ang imo dayeng pangutana, brother, maghisgot nga ningon si Kristo, tanang gahom sa kong amahan, gitugyan niya kanako. Kung mamingon ng bahin-bahin lang ba, ito nga itong ihati-hati niya mo, tantan o tibok gahom sa amahan, gitugyan niya kanako. Pero di kami nga naman dong binlitang kong jotay. Hutdon ba sa nimo? Kung mingon si Tigas Kristo, amahan ako lang ikaw ang jotay. Dili tibok kay tibok magyag. Pero sa kandila, Rodi, kung doon na kay kandila nga murag bukton, siga na. Nga kaming duwas karlong daming kandila nga muralag gidakon sa lapis ba. Ya mudagkot mi dito, makuhaan ni mo siga. Iya sad dagkot kuhaan ni mo siga. Dili tinuod. Magpabilin ang gidakon ug wa gyud mo kunhuri ang imong siga. Just analogy speaking, pares kandila. Kung daghang mudagkot bisag usa pagkagatos, ang gidakon sa silab sa imong kandila, wa gyud mo kunhuri. Mao sa nagahom sa Ginoo kay naman ang kisultis balang kasulatan that God has this absolute immutability na nasa Malakias 3:6. Nga ang Diyos hingpit nga way pagkausab. Busa kung ang iyang gahom kuhaan niya makunhod na, nausab na siya. Busa balik ko na to, nga kanang tibok gahom samahan nga gihatag ni Kristo, wa sa gyud makunhuri, isa gamay na lang ang gahom sa Dios. Mana atong tubag sa may pangutana na Brother de la Casa. Tubalik sa tani, doon na patay mga hinungdanon kayong paibaw, Brother de, doon Carlo, nga ato sang atagan o pagtagan. Karon dayon atong lantaon, kining hinungdanon kayong pahinumdum. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon palikta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa mga karaang panahon mga tiguang nga naingon nil volitum nisi precognitum. Sa naka-paradigm or wisdom nga naingon nga dili ta makahimo paghigugma sa kapagkamao. Di ta makabansay sa katinuhuan kuno atay kasayuran. We cannot love a person whom or which we do not know. Di ta makahigugma sa kapagkamao sa katao kuno ta mahibaw kaniya. Mo sa nang atong pagtuog tinuhuan kinahanglan nga magpaduol ta kanunay siya mga pulong. Kaya ang pulong kamatuuran o magabutyag magpadayag sa tinuod natong paagis kaluwasan. Sulti na ni Jesus. Katong ako mga tinunan suod nako. Duol nako. Kinsa katong mahimong tinuod na kong tinunan. Kinahanglan may balo siya sa akong mga pulong. Kaya akong pulong kamatuuran o ang kamatuuran makaluwas kaniya. Mabasa na sa San Juan 8, tudling 31, tudling 32. Unya, niyaman ang atong makauban, niya pa si Carlo Badenas, niya si Dennis Abarquez, usag yapunis mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Movement Youth Groups. Pero wailangan, manaman ito ipila si Carlo at maminaon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Balsok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga mga televiewers mayong hapon. Ug labi na gyud ni Brad Edwin Baragoso diha sa Tungkop Minganilla ug labi na gyud ni Brad Fritondag diha sa Punta Princesa ug ni Brad Noel Fernandez diha sa Barangay San Roque. Maayong pagbaglantaw ning tanan. Balsok dunay pangutana diri Balsok about ining pinadayag 13:16. Nag-ingon diri Balsok ug ang mga timawa ug mga kadakuan, mga dato ug mga kabos, mga ulipon sa mga tao sa gawas nga atanan iya usab nga gipamarkahan sa tuong kamot o sa agtang. Nga tungod ini Balsok dili makapamalit o makapamaligya gawas kung walay marka sa maong numero. Ang akong pangutana Balsok base sa pangutana sa mga tao, dili ba kini mo ang bakuna Balsok nga gianunsyo sa gobyerno o sa simbahan nga kinahanglan ang tanang tao mabakunahan kontra sa COVID-19. Ang ilang opinion Balsok, dili ba ka kini mao ang marka sa mapintas ka mananap kay dili naman makapamalit o makabaligya gawas kung walay marka sa maong mapintas nga mananap sa tuong kamot. Paliw kog patin-aw ni Balsok. Ang tubag na dili lain ang gisgutan kay kung sibuk ka sa kay imong gisgutan ang pinadayag 13:16. Kung musibog ta sa versikulo 17, nagingon si San Juan, nagsuwat sa pinadayag. Matod pa niya, numero kini sa tao. Ang numero sa tao, 666. Marka ni nga ngalan sa tao, dili titulo sa tao. Kaya ang ato magong mga kaigsunan, mga non-Catholic critics, nga naingon sila, this is the Pope, ang mananap ng mapintas nga dunay marka nga 666, ang Santo Papa. Tungod niya ng Latin words nga Vicarius Filii Dei, nga kang atong hubats binisyan niya na halili sa anak sa Diyos. Yamatod pa nila na anas Corona Santo Papa. Pero kanang Vicarius Filii Dei, kung nato nang sumadahon sa Roman numerals, tukma yun, 666. Mga konklusyon nga ang Santo Papa mao nang mananap ng mapintas.
Mao na ang marka sa mananap nga mapintas, nga marka nga one world governance. Ang Santo Papa na ang mananap nga mapintas, mga hari-hari sa tibuok kalibutan. Atong ibaw nga sayo ug di na tinuod. Kay numero man ang ipakwinta. Ya ang tao matud pa sa kabantugan nga biblical scholar o historian nga mo si William Barclay, dili Katoliko. Di siya dili man. Kanang numero sa tao nga sumadahon nga kada litra sa iyang ngan mo marka og 666 mo na si Nero kay sa kining Hebraic litra Hebraika di man ikwinta ang vowels kanang patingog a i i o u pulos man consonants ang ilang kwintahon. Munang kisar ni ron, ang Q is R. Nya ni ron in R, W, N. Nga sa Roman numerals, kung ihapak na to, ikibali na to, nining litra Q is R, sa Hebraika litra, doon na ni kwinta kining Q, usa ka gatos. Ang is 60, ang R 200. Yang in 50, o yang R 200, yang W 6, yang in katapos ang in 50. Kunin mo nang sumudahon, tukmag yun, 666, 666. Numero na ni Nero. Niya kung musibog pag ka sa gisgutan nga kapitulo sa Pinadayag 13, 18, 17, sibog po kita nga rin sa Pinadayag 13:6. Nga kining gikadlukan nga mananap nga mapintas, wa mo tuog Diyos. O matud pa ni William Barclay, mauning usa ka tao o usa ka kahugpungan nga dili mo tuo nga si Kristo miyanhi pagtubos kanato. O niya magalutos niadtong tanan nga mutudlo nga si Kristo mananubos o silutan sa kamatayon kadtong mutuo ni Kristo isip Ginoo. Ug ang katumanan niya na mo si Emperador Nero. Kaya sa World History by Arthur O'Brien, page 168, magsusuwat o nag-compile sa mong history, World History by Arthur O'Brien. Namatod pa niya, the principal reason why the Roman government tried to crush the church was a political one. Such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Sabi ni siya pa nga, ang Romanong gobyerno, yan ang panahon ng mga Nero, di mo tukot nga adunay kaugpungan, kapunungan sama sa Iglesia Katolika. Usa ka politikan nung tuyo, pagpanas kanila. Muna nga si Nero may mando human sa sunog sa City of Rome. Iyang gipasangil nga ni himon ini mao mga Kristiyanos sa tuyo nga gubon ang iyang imperyo. Muna iyang gimanduan sa labing hinanali pagdakop sa tanan nga mituo ni Kristo o iyang gipamatay sa lain-laing paagi. Ang ginadak ang paagi pagpatay sa ilang pagdakop gisuod siya sa sila mga Kristiyanos mga hundreds niya gidangan to sa hawanan, dakong hawanan ni Nero o gilaw sa gutom mga leon ang nanghabilin gipan putlan sa sa mga gladiators. Yang uban nga buhi pa bitay sa cross unya gi butangan og taguk ang ilang tibok kalawas gidagutan siga moy isuga ni Nero sa iyang kalingawan. Thousands of Catholic Christians wa pa may laing relihiyon niya to. Nero was the first emperor that persecuted the Christians in the year 64 to 68. So, mao na ang gidaghanon
sa mga Katoliko nga mituo ni Kristo ang gipamatay. Nasa laom sa dakong siyudad sa Roma dunay katakomba nga mga kapin sa 3 ka kilometros. Niya masigkakilid niya na ang lubong sa mga martires, sa mga gipamatay tungod ni Kristo. Mao na ang giingon sa kasulatan nga katumanan siniro usa ka tawo usa ba ka institusyon nga muluto sa mituo ni Kristo, and that happened. Mao na nahitabo og dili ang Santo Papa. Ang Santo Papa mo inapektahan sa mga panglutos ni Emperador Nero. Hiatlan siyang panahon. Tuig 64 ngadto sa tuig 68 Anno Domini. Marang sayop na ang pamasangil nga kanang ginganlan og marking o pagmarka, mao na ang pagbakuna nga tagsa-tagsa ka na ito, layo ra gyud tinod, di kay mura layo na tinod kay it is stipulated the name and the character niya ang marka Kesar Neron o any institution, any man that would really persecute the believers of Christ as our Redeemer, our Lord God. Pamatyon. Nero was the fulfillment. Mo'y katumanan. Dili ka ng coronavirus nga awayo na to pinagi sa vaccine, mga inoculation, nga daghan sa ng mga nakapamuo sa panagang. Ang ganlan na to, ang atong prevention is better than cure. Ang pagpanalipod sa itong kagalingon, nga samtang wa pa mabot ang balatian, mas mayo kaysa tambala na ta, nga nasakit na ta. Muna nga tubag na to sa may pangutana ni Carlo Badinas, nga ni Aron, niya to sa paminahon pag-usab si Dennis Abarquez, nga ni Salot, niya to paminahon si Carlo Badinas. Dagang salamat Bradsok ug may hapon pag-usab kanimo Bradsok. Ug greetings nako ni Sister Susie Polvira sa taga Lapu-Lapu. Maayong pagtanaw nimo ni Sister. Ang akong pangutana Bradsok bahin ning nasa Juan 1:17. Nakanayon diri Bradsok. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moises. Ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi ni Hesukristo. Ang akong pangutana ni Bradsok nga panahon nilang Abraham, nilang Moises, nilang Isaac, katong mga tao sa karaang testamento, ang akong pangutana Bradsok, nakadawat na ba to sila sa grasya Bradsok? Kay ang grasya mga Bradsok miabot diha naman sa panahon ni Kristo. Ang akong pangutana Bradsok, nakadawat na ba to sila grasya Bradsok silang Moises? Sa imong gibasa sa suwat ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 17 gingon nga ang kasuguan miabot pinagi ni Moises, pero ang grasya kamatuoran miabot pinagi ni Kristo. Manahuman pagpakasa niya danong miiba, gingon nga nasirhan ang langit. O niya kadtong grasya ang gihatag sa Dios niya danong iba, gikuha. Mao gani ang tanan nga mga kaliwat niya danong miiba gawas ni Santa Maria. Nawad-an sa grasya sanctificante, sanctifying grace. O mabasa na ito na sa Roma 3:23 nga tungod sa sala, nawa sa mga tao ang himaya sa Diyos. The glory of God, equivalent to that, the grace of light to our souls. So wa na tay sanctifying grace. Mo na kadto sila si Abraham, kadto sila si Isaac, Jacob, wa pa sila makatagamtam og kadtong ginganlan na to grasya sanctificante. Pero unsa man ang pagtamod sa Ginoo sa iyang pagamuma kanila kay ang Dios makiangayon man kay bingon ta nga ang kaluwasan diha ra gyud pagabot ni Kristo. Nya unsa man nangatan niya itong mga patriarka nga may pagtuo ug may kahadlok sa Dios ug nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ato nang mabasa sa Hebrehanon 1 bersikulo 1 nga mingon si San Pablo nga sa kakaraan ng panahon, sa panahon sa mga patriarka, ang Diyos nakigsulti kanila, pinaagi sa mga patriarka. Kaduhang Ginoo nakigsulti, pinaagi sa mga propeta. O si katug katapusang panahon, ang Diyos nakigsulti kanato, pinagi siyang bugtong anak kamo si Kristo. So sa mataghutong sa panahon, doon ay pasangad o gilusad sa Ginoo the way
God's way to save them. Marang na sa Isaiah 55:8 kay ang paagi sa Dios dili sama sa paagi sa tao. Ang dalan sa tao dili sama sa dalan sa Dios. Mayngon sa kalayo sa langit gikan sa yuta, mao ang distansya sa gilayon sa kalainan sa paagi sa Dios. Marang, what is the impact of that communication of God with the patriarchs? Sa mga patriarka, sa may relasyon niya ito. That is the power. The power and the enlightenment because of His Word. Kaya nakiksulti man siya. Huwag ang pulong sa Diyos maong kahayag. Ang pulong sa Diyos maong iyang kamatuhuran. Huwag ang pulong sa Diyos maong ilang giya sa kaluwasan. Pero apa ang ingon na ito, grasya. Kay niabot na grasya, pinagay naman sa kamatayon ni Kristo. Basa na ito sa Efeso, Kapitulo 1, 7-8. Nga tungod sa kamatayon ni Kristo ang iyang dugo, makapasaylo sa atong mga sala. Ang iyang dugo, nagatubos ka nato. So, only by His blood and death of the cross. Again, confirm sa San Pablo sa Hebreo 9:22. Kaya matod pa niya, gawas sa pagpaaga sa dugo, walay pasaylo sa sala. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. So, muna nga, ang grasya na hibalik ka nato, pinagi sa kamatayon ni Kristo. Tayo pati alam mo yung tanganong si Maria o pagani matawas Kristo, ginganla na mag-grasya plena. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu iris in mulieribus. Gilitok man ni Anghel Gabriel sa Lucas 1:28 atos 29. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nganong napuno naman siya sa grasya nga, ang makapatubod o makapabalik sa grasya kamatayon naman ni Jesus, wa pagay matao si Jesus. Mo rin kung pagutana ang simbahan nagtudlo ka nato nga there is such the anticipated grace. Wa pagani ilansang si Jesus aron mahibalik ka nato ang grasya, nag-withdraw na ang amahan sa meritos kamatayon ni Kristo, sa grasya ni Kristo nga iyang isulob sa kalag ni Maria. Aron nga si Birhen Maria hawa sa tanang sala, Immaculada Concepcion. Sa kabirhen kanunay o puno sa grasya kaway gamayng ingno nato, gamayng tulbok sa sala nga naa kaniya, gracia plena. Sa Griego nga lanang kikare tomene. The fullness of grace intensively, extensively. Intensively meaning the wholeness of Maria, ni Maria way buling sa sala, puno sa grasya. O niya extensively gikas pagpanamkon kang Maria kang Santa Ana yang inahan, hangtod na tao, hangtod ni dako, hangtod gipasaka sa langit, wa gyud makahigayon ang yawa sa pagmansa kaniya. So mo nang anticipated grace. So ang pangutana nga doon na ba'y kaluwasan katong mga tao wa pa mabot ang grasya? Wala pa. Pero nagpaabot pa sa sila sa fullness of Christ's death, His resurrection and ascension. Kay lagi, nagduda man ng mga tao, how could it be nga He would save the world? He's only man. Marang San Pablo ingon kanya to atong giilas Kristo. Ingon sa pag-isip kaniya nga tao, karon dili na. Nasa 2 Corintios 5:16. Nga naman kay si Kristo mingon, gub-an ninyo kining templo, kay katuog adlaw ako ning pabangonon. Suko kay mga Hudyo kay 46 ang pagtukod sa templo sa Jerusalem. Niya ipaguba lang, niya tukuro niya si katuog adlaw. Si San Juan may explicar karon di masaag ang magbasa siyang libro. Nga ang ipasabot ni Jesus ang lawas, patyon, o iya ni manham. Tara sa San Juan 2, ya versikulo 19 atos 21, ang iyang lawas mo ipasabot. Muna nga, paabot ang mga Hudiyo nga kuryoso kayo. Bisan ang iyang mga tinunan, pastilag, dili mo banaw si Jesus. Pagkadakong sugamak na to sa kapildihan. Sunaw na sa mga apostoles. Muna ang kuryoso yun nga, tao sa kababae
nga mao si Maria Magdalena. Kilubong siya sa Biyernes sa hapon o gabi. Unya si Maria Magdalena kadlawon pa sa adlawng Sabado Domingo na. Dito na siya sa tanaman, dito na siya sa lubnganan. O dito hawa na, way sud ang tomb kon sepulcher ni Kristo. Unya si Maria nga nagsubo, nakadungog siya sa usa ka tingog nga nagingon, Maria. Nya paglingi in Santa Maria, ni Maria Magdalena kasabot siya. Nakaila siya nga to si Jesus. Rabboni, my teacher, my Lord. Mara nga nakaila siya. That was the curiosity of Mary Magdalene, answered by Christ that He was risen till to my disciples that I am alive. Mara nga kita nato nga ang pagsaka niya sa langit, sirado man ang langit tungod sa nablihan. Muna kanto mga patriarkas karang tugon, nagpaabot to, di lang sa pagkabanaw ni Kristo, pag-abli pagbalik sa langit nga nasira. Tungod sa niya danog niba. So diin masadayang ilang kalag nga, sirado mo kang langit. Ang siba nagtudlo ka na to og limbus patrum. Nga doon ay kahimtang, nga giandam ang Diyos, sa kakalipay, nga kadto mga patriarka, mga propitang nangamatay, mapan maablihi ang langit, dito sila papuya sa limbus patrum. O sa kahimtang sa kalipay, uban sa mga kalag sa mga buutang tao sa daang tugon. Pero dili pa ang langit nga makita nilang Diyos. Warang kalipay nga kahimtang itugot sa Ginoo kaniya. Just as Demas was promised by the Lord, after Jesus discerned his sincere repentance, oje mecum in paradosin. Oje mecum in paradisome. Karong adlaw dadon takas kung paraiso. So kanang paraisong isgutan ni Kristo, mo ni butanganan sa mga kalag, wa pa siya mabanhaw. So mo nang atong ikapambit sa may pagkutanan ni Carlo Badenas nga mahinungdanon ug importante kayo. Balik sa ta ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Badsok og mayong hapon mag-usab. Also greetings nako diha sa Barangay San Roque si John Galas. Badsok, kini ako bangutan na about sa prayer blessings. Kay matud pa sa mga dili Katoliko, anaa man sa buhat 10:25-27 nga nag-ingon si San Pedro ngadto kang Cornelio, tumindog ka og ayaw ako alagari kay tao lamang ako. Ang ilang pangutana Barsok, matod pa nila Barsok nganong mosimba man mo sa mga santos na si San Pedro man gani nga gihimo yung santos, niingon man ayaw ako simbaha kay tao lamang ako. Nganong kitang Katoliko Barsok nga mosimba man ta sa mga santos nga mismo gani si San Pedro dili man siya gusto nga simbahon o gani ang Dios lamang mao simbahon. Palihog kog patin-aw ani Barsok. Ang atong katubag niya na mao nga angay mo susi ang mga nagbasa, nagtuon sa kasulatan, the qualification and definite meaning of the word worship. Nga kanang pong worship, lapad kayo na diya sa kasulatan. Doon ay worship nga ikahatag ragi na to sa Diyos. Na nasa Salmos 96:4. Tungod kay ang Diyos mauman ang labing dako, labing hataas sa tanan. Ihatag na itong labing dako nga pagsimba kaniya. The greatest kind of worship or adoration shall be rendered upon Him. Ihatag na ito niya. So mo nang usa ka matang sa pagsimba nga kinahanglan atong hisabtan. Unya doon ay pagsimba nga ang kahulugan niya to respect and to honor or to praise ang imong pagpasidungog pagtahod. Naigipasumbingay ni Jesus may tungod sa dinapit na nasa San Lucas uluhan 14 tudling 10. Ngamingon si Jesus nga doon ay usa ka adunahan nga nagkumbira. Ya siya kumbira, doon na siya mga dinapit, uban mga talamdon kay mga tao sama niya, doon na siya mga uyamot kayo. Pero dihay usas mga dinapit nga dito lang gitawon siya sa layo kayong lingkuranan. Nga itong dako kayo og lapad nga talad o lamesa kananan
sa tanang mga dinapit. Ya katong adunahan og talam doon nga tao nakakita ningo siya, bay, na makadihar layo kayo, paduol nga rin ako. Huwag ang maong tao kay ligdong sa siya, di siya gustong insulto sa adunahan nga nagdapit, nagpaduol siya. Huwag ningon pag yun, di lang kay diya, duol, tupan nga rin ako. Sit beside me. So, tugot sa siya. Then, the Lord in the Bible, as English Bible says, and once this invited one, very obedient and humble, sat beside the rich man that invited him. Do you know what did Jesus say? And some other invited person with ranks and high profiles of the society. You know what did Jesus say? Jesus said, these invited ones, looking at the person sitting beside the rich man, these invited ones who are in high ranks of the society worship that man who sat beside the rich man. Usay kami dia, worship. Nato ning binisayon nga kadtong tao nga dinapit nga mapabsanon nga nilingkod sa dato kayo. Ang ubang nga dinapit nga talamdon sa English, they worship him. Masam nang worship ang atong basa sa dictionary, usa niya na mo ang pagsimba. Pero dili man ang pagsimbang kahulugan na to, just respect and honor him. Nga nagpakita sila og respeto o pagtahon niya itong tawana nga diya ginmulingkod sa dato. So you know that? That word worship has another distinct meaning, to honor or to respect. Pero doon na sa worship nga pagsimba yun. Asam na tumabasa sa Biblia. Nasa Daniel 2, 45-46. Nga si Hari Nabucodonosor hapit talagi parok niya yang tungkol sa kalibog sa damgo ngayang gidamgo nga di siya kasabot. Yan ang gipatawag mga makinadmanon, mga Chaldeans, wise men. We're not able to construe the meaning of his dreams. Pero niabot man ang gisugos Ginoo si Daniel, sayon kay gibatbat ni Daniel ang kalugan siyang damgo. Niya husto tukma haom gyud kayo ang kahulugan nga gibatbat ni Daniel. Niya niduo si Daniel sa hari nga si Nabucodonosor. Unsay mabasa na to, si Hari Nabucodonosor mihapa o misimba kang Daniel. That is it. He prostrated upon the ground and worshiped Daniel. Simba gisan Daniel. O yawa man siya badlungan Daniel kay Zeriyang nibuka ang baba ni Nabucodonosor ang hari, mingon mo siya, O Daniel, salamat. Sultihan ti ka, kanang imong Diyos, mo nang hari is mga hari. Mo nang Ginoo is mga Ginoo. Kanang imong Diyos, mo nang labing gamhanan. Kanang imong Diyos, mo nagbutyag kanimo sa mga tinago. Nga kong damgo, nga nagtago ang kahulugan, imong gibuklan nga rin kanako. So, ingon si Daniel, kini din tawana, wa ni magasimba nako, ingon nga ako Diyos. Kundi nga akong pagkapinyalan sa Diyos, gisimba ko niya. It is not an absolute worship. It is not a worship directed to me. But it is relative because I am connected to God. Then God is the object of His worship. But upon me, He worshiped me as veneration. Kanang pagtahod. Mao nang matangas pagsimba nga na atong ihatag sa mga santos, mga pagtahod. Sugo man sa nas Ginoo. Tiyali mingon, asam na, nasa nung mabasang sugo. Nasa Libros Pinadayag, Uluhan 3, Tudling 4, nga to sa 9. Ang obispo sa Philadelphia, sa ka-obispo nga balaan o buutan kayo. Yamingon ng Diyos na nawa, doon ay simbahan sa mga nila nga sila mga Hudiyo. Huwag kumingon, panggula ka mo diha. Panggula sila. Simbahan ninyo kining balaan nga obispo. Simbahan, you worship him.
so that you will know that I love this person. Aron hibaw mong naigugma ko kaniya, hapa ka mong simba kaniya. So kita na to, that is the statement is not really requesting an order or command. Sugo yun. So gisimba ang balaan. Sugo sa Ginoo. Nya doon na katay katakos kagahuman pagkiglalis o ka Panginoon, oh God, I defy you because you are reprehensible or culpable sa iyo ka. Makaingon kita niya na doon na tayo kagahuman katakos nga badlungon itong Ginoo sa iyo pa ka. Dili na. Dili ka makaingon na. Why makahimo niya na? Or else you claim equality with God. O sa naada na sa Biblia na makahimo ta pagsimba sa mga santos agig pagtahod. Dili kay pagsimba nga sila ingon nga Dios. Ako na mangipabaw nga doon ay pagsimba nga iagid sa Dios. Salmos 96:4, that is the highest. We call it adoration to God Himself. Muna itong tubag sa pangutanan niya ang labing minungdanon nga kita makigbisog bangon o muhimutas pakig-away nining coronavirus or Delta variant. We are armless. Nasa Hoob 17:8 ang mga maalam mahipugwat nini nga kita dunay kagahuman sa pagkig-away sa way Diyos ug mabuntog nato sila. So mura nga ang atong pagbuntog nining way Diyos nga Delta variant or coronavirus mao nga atong pagkigharong sa atong pagampo, paglikay sa sala, pagbuhat og dawtan. Kaya binimo kung tuyo kita pagkasa, we are not the solution. We are contributing the problem, not the solution. Kay kining katalagman, chastisement man. Mo man mabasa sa Salmos 94:10, ipadako ang katalagman aron paglimpyo sa kasalanan. Nya, wa man ta manglimpyo. Pasan mo ang kastigo. Kay di wa man ta mo ipon sa pagpanglimpyo niini. So that is the challenge of loving God above all things. Because sometimes things are really magneted us. Mura tagibatubalani ba sa paghimog sa yawata kay bao nga nipukal pagayo ang katalagman. Kay nakatampo ta sa mong katalagman gumikan sa sala. So ang mawang mga kaaway na itong hindi makita. Kamatod pa itong amigo na ko. Wa mo na'y tambal so ang coronavirus. Ang gamiton nga mutabang lang paginhawas tao kanangan lang nato kining oxygen. Pero tambal wala. So meaning the only way is to fight and overcome this by our righteousness, prayer, and also pagsangyaw sa may balita. Bali ako ding i-greet si Padre Paking Silva sa Karkar kay natukod niya bangkong radio station. Nagyodol sa lubnganan ni Padre Kamomot ang Padre Chupilo Station. Itawag niya ang DYPE 107.1 pero kuha siya dili ni AM, FM. Pero klaro kayo niya nagdapit siya sa mga Catholic defenders pag anto dito aron makatampo og mga may manungtanon nga pagtulunan. Salamat kayo Padre Paking Silva de Escarcar ug si mong manghod si Monsignor Daddy Silva kay naka-appeal mi si Carlo ug si Dennis niya tumiyaging Huibis o hinauton ta nga makasubli gyapon mi kadto dito pohon. Salamat kayo ug atong pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Kutob ta dinhi ang Dios magapanalangin kanato. Salamatan ni Brad Dudong Lemchua atong presidente sa Cebu Catholic Television Network ngayang giaga ko gikas pagsugod ug hangtod karon mikaylap na ang atong programa sa ubang dapit sa kanasuran nga dili Pilipinas. Manalangin kanato ang Dios.